Sabi nga nila, defense wins you championship. Ang unang pumapasok sa isip ko pag nadidinig ko ang ganyang kataga ay ang mga player na katulad nila Ben Wallace, Draymond Green, Bill Russell, at syempre, ang ating bida sa ating kwento ngayon na si Dennis Rodman. Kahit nga wala siyang opensa, ay bawing-bawi naman sa kanyang depensa. Kung may tinatawag nga na greatest player of all time, greatest all-around player of all time, at greatest scorer of all time, ay pwede nga ding matawag si Rodman na greatest rebounder of all time. Sa kanyang karir na tumagal ng 14 seasons, siya ay nag-average ng 13.1 rebounds per game. Siya ay pang number 10 sa career rebounds per game at pangalawa sa career offensive rebounds per game na may bilang ng 4.8 kada laro. Kung nagtataka kayo kung bakit para sa akin siya ang greatest rebounder of all time kahit pang 10 siya sa listahan, ay ito nga ay dahil sa kanyang height. Siya ay 6'7 lamang at ang mga kahit nga nito ngayon sa NBA ay ang mga player na katulad nila Jimmy Butler, Kawhi Leonard, o kaya naman ay ang point guard ng Charlotte Hornets na si LaMelo Ball. Siya din ay nanalo ng 7 consecutive league rebounding crowns mula 1992 hanggang 1998 at siya nga ay 2-time NBA Defensive Player of the Year, 7-time NBA All-Defensive First Team, 2-time NBA All-Star at syempre 5-time NBA Champion. 2 kasama ang Bad Boy Pistons at 3 kasama ang Chicago Bulls with Michael Jordan and Scottie Pippen. Kaya't ano pa ang iniintay natin? Tara na't himayin ang makulay na NBA career ni Dennis Rodman. Ito ang kwento ni The Worm. Si Dennis Rodman ay ipinanganak noong May 13, 1961 sa Trenton, New Jersey. Ang kanyang childhood ay talaga nga namang mahirap. Dahil noong siya ay 3 taon pa lamang ay iniwan sila kasama ang kanyang nanay at 2 kapatid na babae ng kanilang tatay. Ang pangalan nga ng kanyang tatay ay si Philander Rodman at pinili nga nito na sa bansa natin manirahan, precisely sa Mabalacat, Pampanga. At dahil nga sa pag-iwan ng kanyang tatay, pinili ng kanyang nanay na lumipat sa Texas at doon itaguyod ang kanyang pamilya bilang single mom. Ang batang Dennis Rodman ay walang potensyal sa basketball. Siya ay naglaro para sa South Oak Cliff High School bilang bangko. Isa nga sa dahilan ay ang kanyang height. Siya ay 5'6 lamang. Sabi pa nga nito na kahit layup ay hirap siya. At dahil nga doon, napili ni Dennis Rodman na i-give up ang kanyang basketball career after high school at nagtrabaho na lang bilang janitor sa Dallas Fort Worth Airport. Dito nga din ay matitikman ni Rodman ang kanyang unang pagkakakulong dahil nahuli ito na nagnanakaw ng mga relo sa airport shop. Pero ngunit nga inabot ng puro kamalasan ng buhay ni Rodman ay bigla ito magbabago dahil ito ay magkakaroon ng massive growth spurt. Mula 5 foot nating ay tatangkad ito hanggang 6'7". At ito nga ang dahilan para maisipan ni Rodman na itry ulit ang karera ng pagiging basketball player. Siya ay maglalaro para sa Cook County College at mag-a-average ng 17.6 points at 13.3 rebounds per game. After 1 semester ay lilipat nga ito sa Southeastern Oklahoma State University kung saan siya ay mag-a-average ng 25.7 points at 15.7 rebounds per game. Talaga nga namang kahanga-hanga ang mga averages ni Rodman sa college. At hanggang ngayon nga ay hawak pa din ni Rodman ang pagiging hari ng rebound sa kanilang kasaysayan. Malas sa kuragi lang ah. Natapos nga ang kanyang karir bilang college basketball player at pinasok nito ang NBA. Ang 25 years old na si Rodman ay na-drop sa Detroit Pistons bilang 3rd pick ng second round noong 1986 NBA draft. Ang Detroit Pistons nga noon ay isa ng championship contender dahil naglalaro sa kanila ang all-star na sina Joe Dumars, Bill Laimbeer, at syempre si Isaiah Thomas. Hindi ikaw. Yan. Ang kanilang coach ay si Chuck Daly kung saan itinuturing ni Rodman na ito ang kanyang father figure. Dahil nga talented ng Detroit Pistons, di na kailangan ni Rodman magpaka-star at mag-focus na lang ito sa kanyang mga strength na kung saan ay ang pagdepensa at pagkuha ng rebound. Siya ay mag-a-average ng 6.5 points at 4.3 rebounds per game sa 15 minutes kada laro. Pumasok ang Detroit Pistons sa playoffs bilang 3rd seed sa East. Dito matatalo nila ang Washington Wizards sa first round, Atlanta Hawks sa conference semifinals, pero tatalunin sila ng Boston Celtics led by Larry Bird sa conference finals.
at tatagal nga ang kanilang laban sa Game 7. Dito nga din ay mangyayari ang pinakauna sa madaming kontrobersiya sa pro career ni Dennis Rodman. Dahil after the game, tatawagin niyang overrated si Larry Bird dahil sa kulay ng kanyang balat. Sa pagpasok ng 1987 to 1988 NBA season, ang sophomore na si Rodman ay mag-i-improve. Ang kanyang average ay magiging 11.6 points at 8.7 rebounds per game sa 26 minutes kada laro. Pinasok nga nila ang 1988 NBA playoffs bilang second seed sa East. Makakaharap nila ang Washington sa first round, Chicago Bulls na mayroong batang Michael Jordan sa conference semifinals at Boston Celtics muli sa conference finals, kung saan makukuha nila ang kanilang rematch win at papasok sa NBA Finals. Dito nga ay makakaharap nila ang Los Angeles Lakers na binibidahan ni Magic Johnson at Kareem Abdul-Jabbar. Ngunit magiging mailap sa kanila ang Larry O'Brien Championship Trophy dahil tatalunin sila ng Los Angeles Lakers sa Game 7. Ngunit nga natalo, ipinakita ng Detroit Pistons na isa sila sa pinakamalakas na team sa NBA at that time. At sa pagpasok ng 1988 to 1989 NBA season, dito rin makakamit ni Dennis Rodman ng kanyang una sa 7 All-Defensive First Team Award. Sila nga ay umararo sa 1989 NBA playoffs at dito din makakamit ng Detroit Pistons ang kanilang kauna-unang championship kung saan makukuha nila ang kanilang finals rematch win laban sa Los Angeles Lakers sa series score na 4-0. Sa 3 taon nga na paglalaro ni Rodman sa NBA, siya na ay isang NBA champion at isa sa pinakamaasahang role player at that time. Pero ito pa lang ang simula ng impressive career ni Rodman sa NBA. Dahil sa pagpasok ng 1989 to 1990 NBA season, mawawala ang starting power forward ng Detroit Pistons na si Rick Mahorn. Ang role player nga na si Dennis Rodman ay magkakaroon ng mahalagang assignment kung siya ay maglalaro bilang starter sa 43 games that season. Talaga nga namang din ito binigyan ng Detroit Pistons sa pagtitiwala sa kanya dahil iuwi nito ang Defensive Player of the Year award that season at mag-average ng almost 9 points per game at 9.7 rebounds per game. Siya din ay tatanghaling All-Star kasama ang kanyang teammates na sina Joe Dumars at Isaiah Thomas. At di pa nga dito matatapos ang accolades sa matatanggap ni Rodman that year dahil sila ay papasok sa NBA Finals kung saan kalaban ng Portland Trail Blazers with Clyde Drexler at tatalunin nila ito sa series score na 4-1 para makuha ng Detroit Pistons ang back-to-back championship. Napakalaki nga ng in-improve ni Rodman that season. Ang ating bida sa kanyang 4th season ay isang established rising star sa liga. At sa pagpasok ng 1990 to 1991 NBA season ay siya na ang kanilang starting small forward. Napakalaki na kanyang impact dahil kaya niyang depensahan ang lahat ng posisyon kahit ito ay point guard o kaya ay sentro. At ito nga din ang dahilan para makuha ni Rodman ang kanyang pangalawang Defensive Player of the Year award. Siya ay nag-average ng 8.2 points at 12.5 rebounds per game. Muntikan pa nga nitong makuha ang Rebounding King title at pumangalawa lamang kay David Robinson na may average ng 13 rebounds per game. Pinasok nga nila ang 1991 NBA playoffs bilang 3rd seed. Ilang taon ding nagari ang Detroit Pistons sa East pero makakaharap nila sa conference finals ang uhaw na Michael Jordan sa championship. Dahil 3 beses nila itong tinalo mula nung maglaro si Rodman sa Detroit Pistons. At dito nga din makakamit ni Michael Jordan ang kanyang unang championship. Sa pagpasok nga ng 1991 to 1992 NBA season ay dito rin makukuha ni Rodman ang kanyang una sa 7 sunod-sunod na rebounding title. Dahil siya ay mag-average ng 18.7 rebounds per game. Damn! Ito rin ang taon kung saan siya ay tatanghaling All-Star sa pangalawang pagkakataon. At dito rin niya matatanggap ang kanyang unang All-NBA selection. Pero sa dami nga nang natanggap na parangal ng 30 years old na si Rodman ay may kaukulang lumbay din. Dahil ang Detroit Pistons ay ilalaglag ng New York Knicks sa first round. At ang itunuturing na tatay ni Dennis Rodman na si Chuck Daly na kanyang coach ay magre-resign. Talaga nga namang heartbroken si Rodman dahil matatanda ang wala siyang kinikilalang tatay sa kanyang paglaki. Nagpatong-patong din ang pagsubok na dinanas nito sa papasok na 1992 to 1993 NBA season. Pinili ni Rodman na hindi sumipot sa preseason camp at magbumulta ng $68,000. Sa pera natin ay 3.8 million pesos. Wow, ang laki multa nun ah. At ito din ang season kung saan magdidivorce sila ng kanyang asawa. At ayon pa nga sa libro na kanyang sinulat ay nagtangka din siyang magpakamatay noong taon na yun. Pero sa dami ng kanyang problema ay di pa din maitatanggi na si Rodman ay isang talentadong basketball player.
Siya ay mag-average ng 18.3 rebounds per game para masungkit ang rebounding title ng dalawang sunod na taon, pero hindi ito sapat para makapasok ang Detroit Pistons sa playoffs. Ito rin ang kanyang last season sa Detroit dahil manghihingi siya ng trade request at matitrade sa San Antonio Spurs para ipare sa kanilang all-star na si David Robinson. Sa pagpasok ng 1993 to 1994 NBA season, ang tahimik na si Rodman ay magkakaroon ng bagong persona. Ang tahimik na si Rodman ay magiging isang wild na individual. Sinimulan niya ang season nang may kulay ang buhok at nagsimulang burdahan ng kanyang mga katawan ng mga tattoo. Meron pa nga itong laro kung saan niya hinedbutt si Stacey King ng Chicago Bulls. Here he comes, the headbutt, bam! And that's where Stacey says, I've had enough of this. At syempre, ang kanyang pagkakaroon ng relasyon sa popstar na si Madonna. Pero pumasok naman ang San Antonio Spurs sa playoffs bilang 4th seed at makakaharap ang Utah Jazz sa first round. Pero sa dami nga na distraction na dulot ni Rodman, sila ay lalaglag ng Utah Jazz sa score na 3-1. Pero sa kanyang pangalawang season sa San Antonio Spurs, ay lalo pa nitong pasasakitin ang ulo nila. Nagawa nitong batuhin ng yelo ang Spurs coach na si Bob Hill. Lagi siyang late sa mga laro at team activity. At umulan nga ng suspension kay Rodman. Nagkaroon din siya ng shoulder injury sa aksidente dulot ng pagdadrive ng motorsiklo. Kahit bawal ang mga NBA players na magdrive nito. Siya ay naglaro lamang sa 49 na laro sa 1994 to 1995 NBA season. At ito ang kanyang career low. Pero kahit sobrang kulit nga ni Rodman, effective pa din ang kanyang paglalaro sa pagdidepensa man o pagkuha ng rebound. At tatanghalin na namang rebounding king sa pang-apat na sunod na season. At may average ng 16.8 rebounds per game. Para tulungan ng Spurs na makuha ang best record with 62 wins and 20 losses. Pero ipagpapatuloy ni Rodman ang kanyang antics sa 1995 NBA playoffs kung saan makakaharap nila ang Los Angeles Lakers sa conference finals. Makikita ito na humihiga sa sahig na tanggal ang sapatos at di sumasali sa team huddle para masuspinde sa Game 4. Pero kahit nga nagbalik ito at tinalo nila ang Los Angeles Lakers ay di nila kinaya ang Houston Rockets led by Hakeem Olajuwon. Talagang sakit lang ng ulo ang ibinigay ni Rodman sa San Antonio Spurs. Parang ginawa ni Rondo sa Dallas Mavericks. Nakapin yung video mga idol, baka matipuan nyo panoorin. Ito rin ang kanyang last season sa San Antonio Spurs dahil sa pagpasok ng 1995 to 1996 NBA season ay maititrade ito sa Chicago Bulls kasama sina Scottie Pippen at Michael Jordan na galing lamang sa kanyang retirement at playoffs loss last season. Pero may tuturing na si Dennis Rodman ang missing piece sa Chicago Bulls dahil dinomina nila ang NBA, taking the best record sa kasaysayan ng NBA at that time with 72 wins and 10 losses lamang. At makukuha nga nila ang una sa 3 sunod-sunod na kampyonato that season. Talagang malaking tulong sa Chicago Bulls ang depensa at rebounding skills ni Rodman. Pero kung iniisip nyo na nawala na ang kakulitan ni Rodman ay doon kayo nagkakamali. Nakuha nitong mga headbutt ng referee. He's played and now he's going to try to plead his case and Ted Bernard. It looked like he headbutted him. if he did, he was trying to make his point. They're trying to grab him and now he throws his jersey back at a court, very upset. Will not leave. Well, Dennis better get moving, or there will be more repercussions. Water or something went flying. At magsuot ng wedding dress sa launch ng kanyang libro. Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! Sa susunod nga na 2 season ay parang iisang script lang ang mangyayari. Idodomina ni Rodman ang depensa at rebounding para tulungan ng Chicago Bulls na makuha ang kampyonato at ipagpapatuloy nito ang makukulit na gawain. Kagaya na pagsipa nito sa cameraman. Missed it. Dennis fights for the rebound, tapped it out, and it belongs to Minnesota. He kicked the cameraman. He was really upset. Really upset. O sa pagsali nito sa WWE. Or sa pagpapakasal nito sa artista na si Carmen Electra. Or sa paggawa nila ng movie ni Jean-Claude Van Damme. Or sa pagtrashok nito sa relihiyon ng Mormons. At marami pang iba. Kung tutukuyin ko lahat ay di na tayo matatapos dito. Nakompleto nga ng Chicago Bulls ang kanilang pangalawang three-peat kasama si Rodman. Pero magwawatak-watak ang players at coaching staff ng Chicago Bulls at kasama na nga dito si Rodman. Ang 37 years old na si Rodman ay maglalaro para sa Lakers.
kasama sina Shaquille O'Neal at Kobe Bryant. Pero i-release din siya ng Lakers para maglaro lamang ng 23 games at sumunod naman ay ang Dallas Mavericks with only 12 games played bago siya i-release ulit. Talagang naging makulay ang kanyang NBA career katulad ng kanyang buhok. Kahit nga sobrang kulit ni Rodman ay di pa din maikakaila na siya ang one of the greatest forward sa liga ng NBA at may kaukulang award na maipapakita dahil siya ay naging 5-time NBA champion, 2-time NBA Defensive Player of the Year, 2-time All-NBA Third Team, at 2-time NBA All-Star. At ito nga ay sapat para makuha ang highest honor na pwedeng matanggap na isang basketball player bilang Hall of Fame noong 2011. Sobrang lupit nga ni Rodman mga idol. At doon na nga natin tatapusin ang video mga idol. Sana'y nagustuhan nyo. Paki-like and subscribe na rin mga idol at comment kayo kung nagustuhan ba ninyo ang ating kwento. Salamat! Bye-bye!